Okay, hello mga bro. Ngayon patuloy sa paggawa nitong hanging cabinet ko. Medyo natagalan ako dahil maraming ang mga singit-singit na trabaho ko. Ito ipakita ko sa inyo. Okay, sa ngayon, ito na ang kalabasan ng cabinet para ilagay ko doon. Ngayon, gumagawa ako ngayon ng pinaka niya, dinesign na pansariling design. Ibig sabihin, yan, ganyan na lang. So mangyari, ang kalalabasan yan, ganyan yan dyan doon sa yan, nakaganon yan, nakaganon. So dalawa yan, ito nililinis ko rin yung isa pa, yan. Pagkatapos nyan, maisasalpa ko na ito pag na-fix ko na itong pinaka-base nya para ika nga madali na i-slide ko na siya paloob. So yan ang development ng aking project na cabinet. Okay, so patuloy ito. Kaya itong labas ng design ko, bro. Ito, mapakinabangan ko. Ito yung nasa gitna, mapakinabangan ko din. Design din yan, magandang architectural design yan. Tsaka ito, yan. So, hindi ako nagsayang ng plywood sa gitna, siyempre. Yan, tatlo na yun, mapakinabangan ko yan para design. Ngayon, ito ang gumawa uli ako ng panibago. Kakat uli ako. Ito na naman. Yan. Ito, isa, dalawa, tatlo. At maganda naman, malinis naman ang daan ng ng jigsaw. Kaya walang sayang. Okay mga bro. Yan lang ang technique na naipakita ko rito, design na sarili kong design para sa cabinet ko. Okay, antabayanan yung video nito para malibang naman kayo. Yan bro, ang development. Nilagyan ko ng nilagay ko na yung dyan at pininturahan ko na ng epoxy primer. Ayan. Tapos dahil medyo mahaba itong cabinet na ito, nakahang pa. So ayan, nilagyan ko ng dito, reinforcement para ika nga hindi siya lumundo. Yan. Yan ang ngayon. Yan. Okay mga bro, so antabayanan yung video na ito. At malibang naman kayo kung wala kayong mapulot na idea dyan. Ayos, ready ba? Pwede na. Ready na sa pagpintura.
Itong development ngayon nung pagsaksak namin nung cabinet kagabi. Napakahirap. At tingnan ninyo. Ay, saan na? Sige, sandali. Dito sa labas din. Okay. Okay, next ulo. Ito. Okay. Hindi na. Kaya nyo na? Kaya nyo dalawa? Oo. Hindi po matas yan. Yan. Sandali ah. Ayan ngayon ang pwesto ng aming hanging cabinet dito sa kusina. At kagabi nung pag-install namin, napakahirap. Dahil una, nung sinukat ko itong tiles, dito ako sa may bandang kanto kumuha. Dito. Dito pala sa bukana may kasikipan. Kaya binigyan ko na nga ng allowance na 1 inch para sabi ko maluwag ang pagsaksak. Naka-ano pala ito? Hindi pala naka-level itong ano. Dito medyo malaki ang bukana niya. Medyo buka ang bukana. Kaya ayun. Sawa naman na Diyos na isaksak naman namin. At maniwala kayong gilid niyan na 0-0. Yan, hindi sinasadya. Pero talaga naman sa hirap. Sa hirap ng pagsaksak niyan. Ngayon, ang ginawa ko, una, nilagay ko muna yung bracket. Yung puti na yon. Yan. Tapos, nung isaksak namin sa cabinet, isaksak namin yung cabinet, ay nakahang siya sa mga bracket na yan. So, okay. Tapos na yung sakit ng ulo ko dyan. Ngayon, pagkatapos niyan, nilagyan ko muna siya ng supporting na poste para hindi siya lumundo. Pero sa naman dahil masikip siya, nagagalaw-galaw ko yung poste, ibig sabihin wala siyang bigat na naramdaman doon. Ito, ganun din, nilagyan ko rin ng poste yan para pang suporta na So, yan ngayon, permanent fix ko na yan. Tapos, papakuan ko yun doon sa gilid na yun, doon sa pader, para mahawakan niya ng husto. Ganyan. Yan, ganun din doon, dyan, bandar yan. Papakuan ko rin yan. At sa wall, hindi ako magpapako sa tiles. Yan, kasi ang mahal pala ng bit ng sa tiles na ito. Kaya ganyan na lang, nakahang siya. Tapos ko na lang, ipipix ko na lang siya doon sa wall ng na yung sa semento. Yan, ganyan. So ganyan bro ang development ngayon, ang pagsaksak namin kagabi. Itong at humingi talaga ako ng assistant dito. Humingi ako ng part-time na tutulong sa akin sa pagsalpak niyan. At sa tulong din ni Mrs. Siya ang director kung saan
ano ang saan sumasabit yung yung cabinet, siya ang tumitingin. Sayang at hindi namin na videoan kagabi dahil nga puro ika nga under pressure yung pagkabit namin nito dahil nag-aalangan ako na hindi namin maisaksak ito, kaya nawala na sa isip ko na pabidyohan kay Mrs. yung pagsaksak, pero salamat sa mga Diyos na isaksak din namin. Pwesto ko na nakaano na yan, naka-level na lahat yan. Tapos itong sa baba niya, ayan, yan ang guhit ng pintel pen, yan. Ewan, nakikita mo yan, guhit ng pintel pen, yan. Yan, talagang libilado yan. So yan mga bro, yung aking DIY dito na pagsaksak nitong napakalaking cabinet. Ang ng cabinet na ito is kulang-kulang 8 feet ito. Tapos ang niya is 30, parang 16, mga 24 inches ang niyan, ang lapad. Tapos kulang-kulang 8 feet ang haba. Yan, napakabigat. Pero nakaraos din. So ipinising ko pa ito, pinturahan ko yung mga bracket na yan. At pagkatapos ipipix ko yan ng concrete nail sa gilid. Okay mga bro, yan, na-fix ko na rin namin yung hanging cabinet. At na yan, naka-permanente na yan. May naka-fix na yan sa gilid, sa taas, tsaka maliban pa doon meron siyang bracket. Yan. So far so good. Ang akala kong hindi ko may kakabit, ang hindi namin may kakabit ay naikabit din namin. Humingi ako ng helper dito dahil hindi ko kaya talaga itong mag-isa. Tsaka ang pagposisyon, wow, halos ang gilid nito 0-0. Hindi sinasadya ito kasi ang allowance ko doon sa loob ng tiles, dito pala sa bukana medyo masikip, pero okay na rin dahil naisaksak namin ng maayos. Okay mga bro, salamat sa panunood. At antabayanan nyo iba ko pang video at meron kayong mapaglibangan at may mapupulot na konting ideya man lang. Okay, God bless.